hindi o at madali lang nga, nagkakwento lang tapos buhay, nangyayari, etc. So, tinitingnan ko yung sanaysay dito, pati ako na gusto kong talaga yung panimula nito, may sa kantagan, may pagkakot sa kumpanya. Ang gusto ko dito, yung natin niya. Karamihan sa atin siguro na hindi hindi kami nabuhay ng doon sa pamayan ng iyon, hindi kami nagtatrabaho doon, hindi namin alam yung natin yan. So sa atin yung mga talakad dito na inaralagin sa detalye na para ito. Ngayon, paano natin ipapasok yung kwento? Saan natin ipapasok? So ako, nakikita ko, mapapasok ito doon pagkatapos na ilaapan ng talata. Kasi dito yung mga detalye ko, di ba? Yung harbor, yung Arastres, Ibidorin, Pangmarinan, ito yung mga klase ng mamamayan sa loob. Ang nabubuong tanong kasi sa nagbabasa ay, paano nalalaman ng taong nagsasalaysay yung detalye ito? At tama-tama, dumating na dun sa punto ng mga institusyon, pumunta ka na dun sa tao So, sino ka doon? Ako naman ay isang, ikwento mo doon, nagsimula ako dati. So, dito na papasok yung personal na kwento. Ang simula mo. At kung ikwento natin noong 1980 hanggang 2010, kaya hindi ko problematic sa akin. Kasi itong 1980 at 2010, doon kang nagsimula na mamuhay doon sa pamayan ng iyon. Doon ko nagsisimula rin yung kwento. Na nakikita kong galaw ng sanaysay na ito, baka kaya ay nobela, ay magkahalo yung institusyonal na paglalahad na uwi sa akin yung simula. At may mga sumisingit-singit na kwento para maipakita na itong parang mga detalye na alam lang ng tao ko, talagang naka-ground siya ba sa experience mo sa karanasan. So sa akin, pagpasok dito, sabi ko ang notes ko na nagay, sidecar boy na namamasahe at ang mga taxi driver, ikaw, sino ako? Ako naman si Boy. Lumating ako dito ng 1980 ko. Ako na kong pinasumpat ay madali lang yan, di ba? Personal na. At habang pinikwento ko yan, ibabalik ko sa mga detalye. Kaya ako alam na ito yung Marika. Kaya ako alam ito yung Arastre. So, yun lang po yung sa akin. Maraming salamat. Napakaganda po. Aabang ako.